Banta sa mga lugar na kung saan ay dinadanas ng malalaking sakuna. Misteryosong lugar sa gitna ng karagatan. Nabanda ng eskwelahan na hindi na pinasukan dahil sa pandemya. Mga kabahayan na tinanas ang malaking sakuna at ang pag-abandona sa mga lugar na ito na ating tutuklasin ngayong araw na ito. Ang pag-imbestiga sa lugar na ito, sa kababalagan na napapalot dito, isa lang ang masasabi ko, kayo na ang mahusga. It's me, Mindfreak guys. Dito na tayo sa ating video ngayong araw na ito. Meron tayong pupuntahan dito guys, nakakaibang lugar. Hindi lang lupa ang dadaanan natin dito guys, may dadaanan din tayong tubig. So abangan nyo ito guys, napakaganda ng ating exploration ng araw nito. Yo, what's up guys? Ayan na guys, nandito na tayo. Papunta na tayo sa lugar na ating iimbestigahan ngayong araw nito. O nga pala guys, welcome to Kulasi dito sa Antique. Yan, so Pilipinas pa rin naman tayo, huwag kayong mag-alala. So tandaan nyo guys, bago tayo pumasok dito, kailangan muna tayong pumunta sa tourism, kasi kailangan natin na mai-register in case of may mangyaring masama o ano, para meron tayong nakalagbook tayo sa kanila, diba? So eto na guys. Ayan guys, Kulasi, kung makikita ninyo, sobrang ganda dito. Ayan, meron mga playgrounds pa ng mga bata. So part na nila to guys sa sa tabi ng dagat. Ang galing, di ba? Oo nga pala guys, re-recap ko lang sa inyo guys. Malayo-layo yung dito, isla rito. Ayan, kailangan natin ma-register sa tourism para makakuha tayo ng bangka and para sa safety din natin. So ayan ang ating gagawin. It takes 20 minutes sa ating biyahe. Ito na. So ayan, nakaraan na po tayo ng 15 minutes. Hindi pa tayo nakakarating sa ating isla. So grabe, ang layo pala talaga nito. Kung makikita ninyo guys, maganda naman ang alon ng dagat ngayon. Hindi siya masyadong malakas. Pero makikita nyo, may uyong talaga. May talaga, nag-uuyog-uyog pa talaga. So ibig sabihin, yung alon at saka yung hangin talagang malakas na. So kung makikita ninyo yung isla na may dalawang bundok doon, yun yung pupuntahan natin. May mga isda din dito siguro. Okay guys, malayo-layo pa rin tayo. So makikita ninyo medyo malayo pa rin. Saka hindi naman masyado mainit sa panahon ngayon, kaya okay na siya. So hintayin na natin guys, at talagang medyo malayo talaga. So ayan guys, zoom natin. Ayan yun. Di ba ang ganda, di ba? So ayun, may bangka din nakasunod. Ayan. 20 minutes, medyo may araw na. Ang lakas, ang taas na ng araw, at saka medyo mainit, nararamdaman ko yung init. So ayan guys, maalon pa rin naman kung makikita ninyo. And ayan, nakikita ninyo, malapit na tayo sa mismong isla. Hindi nga pala ito island hopping, bali dati kasi nagbablog ako, di ba, island hopping. Ito hindi. Okay guys, 30 minutes, 32 in exact. So medyo malayo talaga, di ba? Ito na tayo, nandito na tayo. White sand, clean air, maganda yung paligid. May mga talagang mababaw at saka malalalim na part. So ayan, kung makikita niyo guys, yung mga may ulap na yan, yan yung tinatawag na Mount Majaas. So dito, ayan, wala na. Dito, ito medyo mainit talaga guys. Sobra init. Paganda dito, sobra. White sand. Ayan. At saka maganda dito, konti lang tao. Wala nga, oh, diba? Oh, diba? Makikita ninyo. Mainit pero try natin to. Ayan, mga corals, ang galing, di ba? Mga corals talaga siya. Mga durog na corals.
And guys, kung mapapansin ninyo guys, isla lang talaga siya. So ang gamit daw nila dito guys is solar. Solar lang sila, pero okay naman, nako-consume naman within 24 hours yung mismong kung maririn nyo yung dagundong ng hangin, sobrang lakas. So tapos guys, sinahaluan pa ng init, sobrang init, pero okay naman, masarap daw pagka sa dagat. And Mount Majaas guys, kung gusto nyo pumunta na Mount Majaas, 7 days ang talagang gugugulin nyo, kailangan nyo ng 7 days. So ito white sand na siya. And so ito na yung pinaka natin. So yan, may mga cottage dito. And so papunta na tayo doon sa cottage natin. Pumipito yung hangin, ang galing dito. So and mamaya na ako magsuswimming. Pero ang goal natin hindi ito hindi swimming. Ito guys yung pwesto natin. So ito guys yung ating tour guide. And so bali akit na tayo dun sa tuktok ng bundok na nandito. Ayan guys, yan, medyo mainit, pero okay naman. Nandito pa lang tayo sa ibaba, hindi pa tayo maakyat. So paakyat pa lang tayo. Ayan, medyo mataas na yung natin. Iakit natin. Medyo ayan, yeah. So papunta na tayo doon sa location yun sa pinag-usapan natin. So yung first school natin. Pagod na. Okay, dito na tayo guys. Pakit na tayo guys. Medyo pagod na rin ako medyo mataas to guys. Talagang yan si ma'am sa tour guide natin, medyo okay pa di ba? Yun, narinig nyo yung kwago daw. May mga kwago kasi dito. And kung mapapansin nyo guys, medyo dito. Dito nga lang, energy consumable na yung ating ayan. So sabi ni ma'am, yun, malapit na tayo. Sanay na sanay si ma'am, kung makikita nyo, para hindi siya napapagod, diba? Naakitin natin ito. Kung makikita ninyo, nandito na tayo sa grabe. Ayan guys, ito na yung hagdanan. Tapos ngayon guys, ayan na guys yung picture plan na sinasabi guys. Dito yung parang yung kumakain ng mga tawag dito, ng mga mosquito. Yung parang yun sa basta yun yung meron dito, marami dito. And yung parang parang para siyang pichel, yun yung itsura nun guys. Ayan, so ayan, hagdanan na to, medyo hindi na makakapagpahinga na kami. Eskulahan pala to. Kung eskulahan.
So yun guys. Ay, pagod, grabe, sobra. So ito guys ang ay ayan guys, ay grabe, hindi na tayo pakit ulit tayo. And kanina bumaba tayo, tapos sabi ito ang dami dito mga, ito yung pitcher plant na sinasabi guys. Ayan, pakit na kami. Sobra ito inikot yung yun sa bundok. Ay nako. Ay. Eto, ayan, pababa na ulit kami guys. Ito guys, ayan yung solar nila guys, kung makikita niyo. Ayan. And guys, bago kami umakyat, nagpahinga muna kami kasi medyo mataas talaga tong aakitin namin na ito. At saka ito na yung malakas na hangin dito eh. Kaya guys, kung mapapansin ninyo guys, is napalibutan talaga to ng dagat, no? Ito bundok to nila na ito yung pinag-aanuhan nila ng solar. So kung makikita ninyo guys, akitin na namin to. Ito yung pinakatuktok na talagang ito yung parang ito yung namin, talagang goal namin yung akitin yung taas ng to. So and guys, si ma'am na namin sanay na talaga sa pag-akyat, di ba? O nga pala guys, ang goal natin dito guys is takip silim. Kung alam niyo yun guys, yung sunset, ito na yun. So ayun guys, may mga nakasabay kami dito, mga pare. So kanina bali nung nagpapahinga kami, dumaan sila. Ngayon, sa kabila na sila ngayon. Kami naman ngayon yung nandito sa taas. So ayun guys, paakit na ulit kami para makita ninyo guys kung gaano kaganda ang takip silim dito sa Mararison Island. And guys, medyo malapit na. Kung makikita ninyo guys, maulap dito, no? Ganda. Kung makikita nyo yung ulap na yan, yan ang tinatawag na Majaas Mountain. Kung ang Majaas Mountain ay hindi nyo alam, ito yung tinatawag na mga yung merong parang sa mossy forest, yun. Ayan, kung makikita niyo ito na top silim. Ayan guys, kung yung tinuturo ko, yun yung parang umiilaw na yan, yan yung solar nila. Yan yung pinaka source ng kuryente nila dito within 24 hours guys. Kung mapapansin niyo guys, may mga hawakan sila kasi dito pwede ka ma-sleep, mahulog, nako, delikado. Sobra. Kung makikita ninyo talaga napakataas to guys. Kung masisilip nyo lang talaga to, napakataas talaga. Ganyan tayo, lahat gagawin natin para mapakita sa inyo yung mga wonders dito guys. At hindi lang yon, hindi tayo mamemeke. Kung ano yung makikita natin, kung ano yung mararamdaman natin, kung ano yung nandito tayo, kung ano yung mga nakikita natin dito, yun na yun at yun na yun. Ayan na guys, malapit na tayo sa tuktok. Ito yung medyo pagod na naman ako. Ito, nararamdaman ko na rin na naman talaga yung sa paa ko. So ito na yung pinakatuktok talaga. Kung makikita ninyo guys, iikutin natin to para mapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung lugar na ito. Napakahangin, nakakatakot kasi syempre kayang-kaya tayo guys sa sobrang lakas ng na ito. And ito na guys, nandito na tayo sa ating talagang place na eto guys, napakaganda, sobra. Kung makikita ninyo guys, ito sa personal, sobra talagang ganda. Kung makikita ninyo guys, ayan yung bundok ng Majaas. Ulitin ko lang, ayan yung bundok ng Majaas. Napakalaki niyan guys. Ang problema lang nito guys is ma-approach nyo lang yan guys if you consume 7 days. Ayan na guys, ang ganda sobra ng ating natin, yung takip silim. So hanggang gabi lang kami dito, then bababa na kami. O nga pala guys, pinaalam ko na to yung yung
eskwelahan guys is hindi talaga daw napapasukan pa dahil pandemya. So, yun yung bale ngayon titignan natin yun. Iikutin lang naman natin. Ayan, ito guys yung ating So dito guys, yung solar nila na yan is yan yung pinaka parang source ng kuryente nila. Yan yung pinaka source ng kuryente nila guys. Kailangan yung supero. So ayan. Ayun yung mga mga pare, yung mga mayroon dito. So dito pa lang ayan. Ayun guys, is isa din yun. Pero baka hindi na mapuntahan yun. Not sure. Oh! Grabe! Ganda oh. Ganda. Sa kabila. Ang bundok. Kung makikita ninyo guys, malayo makikita nyo, napakaganda diba? Saka ayun guys, ayan yung solar nila, nakikot na. So ikutin natin guys, ito yung pinakaparang tutukan nila. Kung mapapansin nyo, nandun yung ayan, nandiyan yung mga pare. So ayan na guys, ang ganda naman dito kung makikita ayan, natin. Maganda yung na yun guys, talagang napaka dito. Kasi yan yung pinaka namin sa campus. So taas diba? So ayan guys, yung dagat. Ayan yung solar oh. So ayan, tuturo sa inyo, ayan yung pare. Ito yung pare, ayun yung nakita ninyo, yung mga yan. Sila yan, kanina kasi napapahinga kami, nandun kami sa may ayan yung mga dumaan sila, sabi sa amin nila, tapos na sila dito sa pwesto dito, hindi sila pumunta. Pero hindi na kami pumunta sa pwesto. Ayan guys, kung makikita ninyo, panoorin ninyo, ito yung takip sili guys. So, para mapanood ninyo. Makikita ninyo guys, talagang ayos na yan. Ito yung talagang sobra hangin. So, alam niyo guys, ito yung talagang pinupuntahan sa lugar ng dagat. Napakaganda kasi diba, talagang parang talagang laging inaabangan natin pagka nandito na mula sa mga dagat, mga ganyan, diba? Yan guys, pasok na tayo. Ito guys yung bale matagal din to, mga for yung na abandon itong eskwelahan na ito dahil sa pandemya. So ito guys, for siguro more than
times na magagamit ulit ito. So tignan lang natin yung itsura. So ayun guys, kung makikita ninyo, ano pa siya talaga, pwede pa siyang gamitin. Siguro kung matapos man yung pandemya, baka magkaroon ulit ng chance na magamit ulit to. Marami mga gamit din dito guys, kung makikita ninyo. Tingin ko nagamit pa nga ito kasi tignan nyo, mayroon siyang mga plastic cover for so it's a symbol of pandemic times. Pero sana nga ayun, magamit ulit. So yun guys, kung makikita ninyo, marami pang mga gamit dito. Ayan, kung makikita ninyo, yung mga upuan yun guys na natambak kasi hindi na yata ito nagamit. So yun guys, maraming gamit dito na para sa mga students, sa mga so ayan, silipin natin. Ayan guys, buo pa to, diba? May mga gamit pa dito eh. So ayan, nga pala guys, ang lugar na ito guys is tawag dito, hindi to forever yung kuryente. Ang kuryente na ito guys is galing sa solar. Na yung solar ngayon guys, dinidistribute sa buong isla na ito. Within 24 hours pwedeng mangyari na malobat o wala ng kuryente. Ganun yung itsura ng ng kalakaran ng kuryente dito. So wala talagang kuryente dito. So yun lang, yung solar lang talagang ginagamit nila. Karamihan dito yung tubig nila, tubig alat. So ang tubig na yung pang-inom is galing pa talaga sa kabilang yung isla, yung galing pinanggalingan ko sa Colasi. So ayun yung nangyayari dito. So pagka wala silang distribution ng tubig, wala silang mag-iinom. Kaya yun guys, ang ginagamit nila ay yung tubig na talagang yan alat, panligo, panlaba rin siguro, alat na rin. Sa mga panluto lang yung mga pang-inom, yun yung mga dinadidistribute from Colasi papunta dito. So ayan guys, kung mapapansin ninyo, talagang pa siya, neat and ready for the upcoming school year siguro, kung mangyayari pa na matapos tong pandemic na to. So ayun guys, maganda yung nila guys, and talagang siya, naka-preserve talaga for the next couple of na mangyaring magamit pa ulit ito. So napakaganda. Tapos guys, maraming mga bata dito, sobra. So yun din talaga siguro ang kalakaran nila. So kaya ayun, nangyayari na talagang napakahirap din talaga ng buhay nila dito. Pero mo kalakaran nila yung matipid yung kuryente na ginagamit ng solar nila within 24 hours, na talagang ito yung pinaka source of power nila paggabi. E paano kung man time is kunyari nagamit nila ito na sobra, tapos biglang namatay yung ilaw nila na hindi pa umaabot ng umaga? Parang mangyayari guys is parang tawag dito, siguro ang dilim talaga ng buong paligid nito. Pero guys, minsan daw, sabi naman nila, pagka talagang may case of may problems na nangyayari dito, ang ginagawa nila guys is within 10 o'clock PM, patay na yung kuryente. So all you have to do guys is matutulog ka na ng 9 o'clock. Paghahandaan mo na matulog ng 9 o'clock. So sabihin naman nila yun, may mga announcements naman guys. Meron naman silang mga dito, yung parang microphone na pagka kailangan nila magbigay ng announcement, naglalabas sila ng announcement. Diba? Ang ganda, diba? Beside guys, ang mga work naman nila dito guys before this time is dahil may mga tourists dito, napakadaming tourists na pumunta dito.
nangyayari, ginagawa nila na ito na kunyari nagto-tour guide sila, mapamatanda, mapabata, nakakapag tour guide na dito. So yun lang naman, maliit lang naman din tong lugar na ito. Marami rin naman sila na ikwento. So katulad ng meron ditong mass graves, meron din. At saka yung mga yun, yung mga lugar na yun, hindi daw pwede daw talaga yun puntahan ng walang tour guide. So ayun guys, ako naman kasi guys is napaalam ko naman din, pwede naman doon daw. Wag lang daw yung talagang pupunta sa dulong-dulo talaga. Kasi may times daw guys dito na biglang auto yung yung biglang tataas ng tubig, nagkakaroon ng malakas na hangin. Kaya maingat sila. Marami ito iniingatan nila, kaya meron sa mga sandbags kung mapapansin niyo. Doon sa kanina, doon nasa may taas tayo. Yung tawag dito, nag-zoom ako, makikita niyo may sandbags. So ayan, tuloy-tuloy ulit kami sa pagbaba. So ayan na guys, pababa na kami guys na. Ito guys is dalawang daanan dito. Ito yung pangalawang daanan. Yung kanina, yung paakyat, ibang daanan din yun. Ayan guys, di natin kasi din alam lahat ng mga nila dito, history dito. Pero meron naman daw halo. Siyempre meron naman dito alam niyo na. So meron din talaga. So hindi na natin papakialaman 'yan. So ang kagandahan naman dito guys, yung environment talaga. Na mabango yung hangin, hindi talaga siya polluted. So sa mga gustong pumunta dito, talaga may enjoy nyo yung adventure dito sa lugar na ito. And guys, ito guys, katulad nito, galing kami sa tuktok ng bundok, pababa. So ang eskwelahan dito, kung mapapansin nyo, diba, napakalayo sa mismong ibaba, sa mismong parang may mga kabahayan. Biro nyo guys, pinupuntahan ng mga bata to, aakyatin ng bata para makapasok sa eskwelahan. Ganyan katyaga yung mga tao rito. Kaya sa totoo lang, maswerte tayong mga nasa Kabayasnan kasi una, may sasakyan, minsan hinahatid, minsan may sinusundo pa, nakagala kayo, may malls, may mga dito guys, kung lang talaga yung nila, routine ng buhay nila, yun na yun. Maliban lang siguro kung mamamangka sila ng 32 minutos papunta sa Kabayasnan, di ba? So yun guys, narating na natin yung pinakababa. So ayun, hagdan na to is dire-diretso na papunta daw sa mismo mga bahay-bahay. So ayun guys, abangan nyo yung kasunod nito. Ito tuturo ni ma'am yung mga talagang importante yung mga para malaman nyo dito. So stay tuned guys. Ayan na po. Ayan guys. Sige po Sige po. Ayan po guys. May mga pako pa dito. Nasira na sa bahay to, nasira sa sa Yolanda guys. So isa na lang siyang parang na siya, debris na siya guys, bagsak na siya talaga. So temaan daw ng Yolanda to guys. So ito guys is delikado na guys, kung makikita ninyo yung pader, talagang na siya. Pwede akong daganan nito, sobrang lakas sa hangin. Ayan. So ito, mga galaw. Maganda yung itsura ng structure niya. So siguro nasa mga 123, hindi, nasa 35 square meters ang kapal. Sa kalahati, bali 70. Nasa 70 to 80 to guys.
So na ano to daw ng Yolanda. Yolanda ba? O Yolanda nga daw. So yun guys. Talagang debris talaga siya guys. Wasak na wasak talaga. Ito na yung ano, putol na yung ano. So ito nabiak na yung pinakahagdanan niya. Ito. Ito po. Ito guys. Ngayon guys, makakatakot kasi tinignan mo parang tutumba na. Yung para pag bumagsak, pag umano is pwede na bumagsak guys. Ayun lang yung ano yung pundasyon. Dito lang guys yung pundasyon. Ayun. So ayun yung inano ko. So kung makikita ninyo guys, napakaliit lang ng pundasyon niya. Pwedeng bumagsak ngayon. Pwede akong daganan. So ayan. Ganda guys, maganda din yung tsura. Malaki din ha. So inaano daw siya guys. Ang tawag dito, binagsak daw siya ng bagyo. Ganyan kalakas ang bagyo talaga sa totoo. Ganda 'di ba? So ayan. So ano naman, casualties is wala naman daw na casualties dito. Wala daw casualties dito guys. So nasa dagat kasi siya guys. Makikita niyo. Ayan, dagat. May mga bangka. Ayun din yata guys. Nasira din yata to. Ito rin yata guys. Nasira din. Ang dami din guys nasira kasi alam niyo naman yung bagyo diba. Masyado siyang devastation. Nakaka-devastate siya. Kung ano yung gaano kalakas siya, ganun din yung mangyayari. So ayan guys. So may mga debris din dito. Bumagsak din to guys, kung makikita niyo. Umang. Ayan. Ayan guys. Makikita niya guys, talagang bagsak talaga siya. Maraming hindi lang dito guys, marami ring mga ibang lugar na talagang na-devastate ng bagyo. Na kaya laking bato yan guys, pero bumibigay. Katulad dun sa kanina. So talagang delikado po. Ayan. So dito na po. Tataka ako tawag dito. Bakit parang yung malalaki pa ata yung parang bumibigay? Bumigay. Bumigay na. Oo. Mga ganun kalalaking bahay. Dahil siguro yung pundasyon Hindi, malapit siya sa tubig. Malapit to sa dagat. Malapit sa dagat. Hindi, parang kinakain na po ng alog. Okay. Kasi dati po yung ito, malaki po talaga to, mga 55 hectares. Mm. Ngayon po parang natira na lang, 52 na lang o 51. Yung dati malaki talaga pala to. So inanod yun? May gawa na Grabe pala yun. Yung eskwelahan dati po doon sa sa front beach. Yun po. Pero okay naman, may natayong eskwela naman na Ngayon doon, nagsulipat. Ito hindi na to. Hindi na abandonado yun. Abandonado ni mo yan? May-ari rin ko yan. Pero may nakatira po ngayon? Wala. Hindi yata. Hindi pumasok. Yung mga pinupunta ko yung mga abandonadong haunted bahay. Yung hindi na unexisted na hindi na nakikita sa mundo.
Ayun yung generator po. Oh, okay. Pero buti wala po kayong lighthouse dito para sa mga kunyari nagbabangka ng gabi. Wala naman. Hindi na lang talaga siya nagbabangka ng gabi. Hindi. Ay, iba po nangingisda rin paggabi doon mismo sa ano, Mm, sa malayo. okay. Pag maganda yung panahon lang. Opo. Pero pag ano naman, Ang galing. Maraming salamat po sa lahat na nanood. Thank you po sa susundulit po. Banta sa abandonadong ospital na may kwentong kababalagan. Ang nagpapatunay sa mga paranormal nakakita sa mga abandonadong ospital at mga sabi-sabi ng mga tao dito. Ang pagtuklas sa kwento ng mag-ina sa third floor. At isa lang masasabi ko dito,